na kumilos, Panginoon, sumama sa amin. And Father God, kung meron pa pong hadlang upang hindi po namin marinig ang iyong salita ngayong oras na ito, kami po ilinisin mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo. And Lord God, I pray and we declare in the name of Jesus, inaalis po namin ang lahat ng distraction na ginagawa ng kaaway ngayong oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. I declare ang 100% na pagkilos ng langit ay magmanifest sa buhay ng bawat isa. Ang bawat tanong ay masasagot, ang bawat kulang ay mapupuno. Lord, we need you. Lord, we worship you. Lord, we adore you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. So ngayon, ang ating audio, yan po ay for tayo po ay meron na po uling mga ini-improve. Meron po tayong mga binibili po ngayon na mga bibiling mga gamit. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, sabay-sabay. Sino dito naniniwala that our church is a blessed church? Amen? So, marami po tayong mga upcoming mga project. At sabi ko nga, bago matapos ang taong ito, ibang-iba na ang simbahan. Amen po ba? Praise God. I pray na malinaw sa inyo po ang audio ngayong oras na ito. Malinaw po ang audio? Okay. So, nasan si Hazel? Where are you? Nasan si Hazel? Ayun, si Hazel po ay pumasa na. Pasado na. Yan ho ay na natin, R-cream, nadagdagan na ho uli. Even yung iba po natin mga leaders, sila po ay pumasa na rin. At ngayon mismong araw na ito, I think meron tayong 5 becoming leaders na nagte-take naman ng kanilang LET examination. At sino nananampalataya talagang yearly, ang daming ginagawa ni Lord. Amen? When we started, noong simula po noong 2020, kakaunti pa nga din naman ang college naman po ang mga nakasabayan ko na mag-start grade 12. Ang mga yan ay mga grade 12 pala. Ang ang mga yan inaabutan ko pa ay grade 10. Sa biyaya ng Diyos, sa faithfulness na God, ngayon ay mga nag-a-apply na ng trabaho. Sabihin mo sa'yo, nasulat ka ng tapat si Lord. Praise God. So, let's start. At ito po'y medyo mahaba-haba. Ang ating pong series is all about remain victorious in the end times, or manatiling matibay, manatiling matagumpay sa huling panahon. Alam niyo na po ito. Last week, we talk about end times. Pinag-usapan po natin ang mga mahalagang praise. Ang mga mahalagang event sa Bible, na po yon? Rapture, tribulation, and second coming. Sino po nandito last Sunday? Kung wala po kayo, I encourage you, kayo po'y manood po sa live. Kasi nandoon po ang pinag-uusapan natin. Kumbaga, ang introduction po ay nandoon. Okay. So, dahil tayo po ay nag-iintay ng rapture, ang sabi ng Bible is we need to be awake and ready. Matthew 24 verse 12. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Iyan po yung tinatawag natin na second coming. Hindi natin alam kung kailan muling darating ang Panginoon, pero ang pinag-aaralin natin ngayon ay yung senyales na malapit nang dumating ang Panginoon. Matthew 24 verse 32 to 33. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong na at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Verse 33. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, yung po yung binasa nating sign noong sa Matthew 24, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos naririto na. So, kapag meron ng mga sign, ito sinabi, ang puno ng igos, alam nyo kapag malapit na daw ang pagka malapit na daw yung summer. Bakit daw? Yung mga dahon ay umuusbong na. Ibig sabihin, meron na malapit na. Ganon din po ang pagdating ng Panginoong Hesus. Merong senyales na kapag malapit na. And I encourage you to read the Matthew chapter 24 kasi nandoon po ang mga senyales. Last week po, pinag-usapan natin yung number 1 na senyales. Yung po yung tinatawag nating deception.
Pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoong Hesus or bago dumating ang Panginoong Hesus, merong malaking mga deception, panloloko na gagawin ng mundong ito para mga tao ay lumayo sa pananampalataya. Ngayong week naman po, pag-uusapan natin ang Matthew 24 verse 6 to 9. Makakarinig kayo ng labanan at makakabalita ng digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Verse 7, maglalaban-laban ang bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang babaeng nanganganak. Verse 9, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So, today we will talk about yung hardship, persecution, and pressure. Nung isang linggo, pinag-usapan po natin ang patungkol sa paano mapagtagumpayan ang deception. Ngayon naman, ways to remain victorious in hard times. Paano nga ba tayo magiging victorious sa panahon ng persecution, pressure, and hardship? Now, kung nung isang linggo pinag-usapan po natin ang deception, magkakaroon ang tao ng confusion sa word ni Lord. Di ang mga tao, pag yan ay na-confuse, malilito na yan sa truth. Pagkatapos magulo ang mga tao sa truth, dyan na papasok ang shakening. Diyan na papasok ang digmaan, diyan na papasok ang taggutom, diyan na papasok ang mga taghirap. Now, ang mga tao dahil sila ay confused sa word ni Lord, dahil sila ay deceived ng mundong ito na nagsasabing sa last days, ngayong panahong ito, ang kailangan natin ay pera, ang kailangan natin ay powerful leader. Kaya ang mga tao, instead na magtiwala kay Lord, hahanap sila ng leader o hahanap sila ng tao na kung saan kayang mag-provide sa kanila sa mundong ito. Sa year of tribulation, magkakaroon po tayo ng tinatawag na fake messiahs or yung magkukungwari na siya po ang tagapagligtas. Dahil ang mga tao, takot na ang mga yan. Naku, pamahal na ng pamahal ang bilihin. Ang mga tao ay takot na, meron ng mga digmaan, nagkakagulo na sa lahat. So mga tao, they are anxious, they are full of fear. Ngayon, meron pong darating na fake Messiah or kungwaring tagapagligtas. Ang gagawin niya, siya ang haharap, siya ang magkukungwaring aayusin niya ang mundong ito. Para sa uling panahon, siya mag-i-stand na leader, siya mag-i-stand na ganito ang gagawin. Para ang mga tao sa kanya na sumamba. Now, Pastor, kailan mangyayari yon? We don't know. Pero at least, the Bible is given us, at least ang Bible ay inihahanda na tayo sa ganon. Pastor, yan po ba'y mangyayari sa panahon natin? Hindi ko alam. Dahil wala naman tunay na makakapagsabi kung kailan ang dating ng Panginoong Hesus. But, kagaya nga ng sabi ng Bible, malalaman nyo pag malapit na ang tag-araw kapag ang puno ng igos ay nagkakaroon na uli ng dahon. So, ibig sabihin, malapit na dumating ang Panginoong Hesus kapag nandyan na mga senyales. And as we read the Matthew chapter 24, merong mga senyales na ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating. Kaya nga, pero hindi ko sinasabing sa panahon natin. We don't know. Amen. Pero ang mga tao ay hinahanda na sa ganaon. Ang labanan na ngayon ay resources, power, technology, and security. Hindi na napapag-usapan ngayon ang faith. Labanan ng igayon ng labanan dito. Tayo mga Kristiyano, we need to be aware. Kasi siguradong merong pressure at merong hard times. Amen? Sadyang ang mundong ito ay dadaan sa ganong sitwasyon. Sinabi na rin yun ng Panginoon, huwag kayong mabahala dahil sadyang mangyayari iyon. So, how to remain victorious during hard times? Number one, you need to pass the test of faith. Ipasa mo ang pagsubok ng pananampalataya. Kung gusto mo maging victorious sa bawat hardship, ipasa mo kung saan ka sinusubok ng Diyos ngayon. Bawat season may tinuturo sa atin ang Diyos para po tayo mag-grow.
Lahat tayo ay dumaan ng grade 1. Sino dito ang dumaan ng grade 1, grade 2? Lahat yan ay tinuruan tayo ng basic. Hindi pa nga agad basic math eh. Ang tinuro muna sa atin ay basic writing. A, B, C, D. Tapos pa lang tayo natuto ng basic math. 1 plus 1. 2 plus 2. Pagdating ng high school, saka pumasok ang algebra. Pagdating ng college, ibig sabihin, bawat season, meron ang Diyos tinuturong mahalaga. Now, ganun din po sa buhay. Meron tayong tinatawag na progressive faith. May mga struggle tayo noon na pinagdadaanan natin at naipasa natin. Kumbaga, nag-mature tayo sa mga pagsubok natin last year. At alam na natin kung paano ito solusyonan ngayon. Kaya yung mga pagsubok mo last year, hindi mo na siya nakikita na pagsubok ngayon. Bakit? Kasi naipasa mo na noon. Nakita mo na lang siya, that is part of your life. Parang ganito. Nung ikaw ay grade 1, hirap na hirap ka sa addition and subtraction. Tama? Talagang pag nakikita mo ang teacher mo, naglagay na agad ng, alam mo naman, ang 2 plus 3 ay 5. Pero pag ginawa ng 3 plus 2, lito ka na. Ibig sabihin, before, nakikita mo siya na yun ay struggle. Pero pag yun ay napagtagumpayan mo, hindi mo na makikitang yun ay problema. Nakikita mo na yun na parte na yun ng iyong buhay. Amen? Are you getting the point? Now, kaya lang mo siya magiging problema ng matagal kapag sa unang araw pa lamang hindi mo na pinag-aralan. Are you getting the point? Pag hindi mo siya pinag-aaralan, edi habang buhay mong problema kung anong sagot diyan. Pero pag pagtagumpayan mo, hindi mo na siya makikitang problema. Makikita mo na lamang yan na parte na yan ng iyong buhay. Amen. Nung ako po ay college, ako po ay nag-graduate ng BSCS. Meron kami tinatawag na Basic C++, Java++. Yan po ay sa programming code. Per sem, yun agad ang diniscuss. May mga code na tinatype at pag yun ay in-enter mo lang, lalabas lang doon ay syntax error. Pag sinabing syntax error, ibig sabihin mali ang code mo. Pagka in-enter mo naman, pagka nag-approve, pag nag-okay, di tama. Sa tunay, basic coding lang yon, pero wala akong nakikitang magandang resulta. It's either mag-black screen lang, na napakaliit lang na nakalagay syntax error. O kaya may napakaliit lang na tama ang iyong ginawa. Wala yung dating. So sa madalit sabi, nanggagaya lang ako sa aking katabi. Tingin-tingin lang ng code, edi ayos na. Dumating ang second sem, yung palang basic coding na yon ay mahalaga. Bakit? Pagdating namin ng second sem, second year, third year, fourth year, kami pala ay gagawa ng mga website, gagawa pala kaming application, gagawa pala kami ng mga calculator, gagawa pala kami ng games. Meron pala ng mga HTML, ganyan. Dahil hindi natutunan ang basic, hirap na hirap po ako pagdating ng second sem, third year, fourth year. Bakit? Kasi nga, yung basic, hindi mo na pag-aralan. Yung sa mga kaklase ko, kagaganda na ng kanila, ang akin, hindi pa rin. Bakit? Kasi nga, yung basic agad, hindi ko nakuha. Yung mga exam namin, hindi nila nakikitang problema. Bakit? Alam nila kung paano. Pero sa taong hindi alam, at sa taong hindi nagpursige na mapagtagumpayan yun ngayon, every time, yun na lang lagi minumukmok. Laging merong pagsubok. The reason kung bakit ka makakasabay sa huling panahon, kasi yung unang testing pa lang sa iyo, tinanggap mo na agad ang maturity. Nung unang testing pa lamang sa iyo, itinressure mo na agad. Para ano? Para sa sunod na cycle, it will help you. Hindi na yan buhat-buhat mo, kundi tungtungan mo na yan. Kaya sabi mo sa'yo, nasa liwat kanan, ipasa mo ang pagsubok. Now I understand, kaya itong sinabi ng Bible, James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy. Grabe yung word na, consider it pure joy. My brother and sister, whenever you face trials of many kinds. Aba, ikaw daw ay magalak kapag daw ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Ano ba yung mga trials na yan? People problem, pwedeng sa relationship mo sa iyong magulang,
magulang, relationship mo sa iyong kapatid, sa iyong kaklase, situational trials, may mga pangyayari, may sitwasyon sa negosyo, financial loss, sa trabaho, health battles, delay, persecution. Aba, tayo ini-encourage ng Bible, pag daw tayo dumadaan ng trials, consider it pure joy. Ibig sabihin, ikaw daw'y magalak. Bakit? Verse 3, because you know that the testing of your faith, that is the test of faith, produces perseverance. Ano siya sabi ng Bible? Ang faith ay nalago sa pagsubok. Ulitin ka. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Dapat ikaw ay aware. Slide na. Dapat ikaw ay aware na kaya nalago ang iyong pananampalataya, hindi yan ho lumago sa comfort. Lumago ho yan sa pagsubok. Kaya ikaw ay tumibay bilang Kristiyano, kaya ikaw ay tumibay bilang isang tao, ay dahil meron kang pinagdaanan. Iba ang taong nabuhay sa comfort. Pagdating ng panahon, ang problema niya, sarili lang niya. Pero ang taong dumaan sa mapakatinding pagsubok, yung pinatibay ng Diyos, ay sasabihin ko sa iyo, iba ang naaabot niyan. Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, hindi problema ang trials. Bakit? Sabi nga ng Bible, yung trials na yan, ang magpuproduce ng mas mataas na pananampalataya. So ang tamang mindset, ito ay test of faith. Kailangan ko tong ipasa. Sinusubok ang faith mo para ikaw po'y mag-transform. Alam nyo, ang katawan natin ay nakadesign na masaktan para gumanda. Do you believe? Ang katawan natin, tayong tao ay nakadesign na ang katawan natin ay masaktan para gumanda. Ang ating mga buto, hindi ho yan nakaanulaan ng comfort na maliit. Kailangan yan ho'y nag-expand. Kailangan ho yan ay lumalaki. Tingnan nyo ang katawan ni Delo. Tingnan nyo ang katawan ni Imbo. Yan, mga gusto ko, mga magkakatabi lagi. Tingnan nyo ang mga bicep, tricep na mga yan. Yung mga laki ng braso ng mga yan. Yung gaganda ng katawan ng mga yan. Hindi ho yan nakuha sa comfort. Hindi ho yan nakuha sa tulog at samgyup. Laki ng tiyan, pwede. Sa samgyup yun. Pero yung ganda ng katawan, nakuha ho yan sa pagpunit ng kanilang muscle. Nakuha ho yan sa pain. Nakuha ho yan sa failure. Yung huling buhat. Tapos hindi mo nabuhat. Yun yung pumunit ng muscle. At pagdating ng ilang araw, marirecover yung napunot na yon, mas maganda na ang katawan mo ngayon. So, ang katawan natin ay nakadesign na masaktan para gumanda. Tingnan mo yung katabi mo, nasaktan yan eh. Kaya yan ay gumanda eh. Talagang, kung hindi yan nasaktan eh, hindi niya na-improve ang kanyang sarili eh. Nung nasaktan eh, bonog, nag-jogging, palakpakan nga natin si Lord. Nung nasaktan eh, nag-foundation. Nung nasaktan eh, talaga namang, iba ang nagagawa ng taong nasasaktan, natatransform. I tell you, iba ang nagagawa ng comfort at iba rin ang nagagawa ng testing. Kailangang ma-push ka. Verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang napoproduce daw po ng pagsubok ay perseverance. At yung pagtitiis na yon, it will finish its works so that you may be mature, complete, and lacking anything. So, ibig sabihin, yung pagsubok mo, yung nagtatransform sa'yo, para ikaw mas maging mature, para ikaw ay mas maging kompleto, at walang kulang. Minsan ay ang gusto lang natin ay mag-mature tayo nang walang testing. Ang gusto lang natin makumpleto tayo nang walang inaalis sa atin si Lord. Ang gusto lang natin lagi tayo ay labis-labis. Without realizing, merong mga testing na binibigay natin ng Diyos na hindi natin kailangang sisihin ang Diyos kung hindi tanungin ang Diyos, Lord, ano ang gusto mong maayos sa buhay ko?
Sabi mo sa nasa kaliwat kanan mo, ipasa mo na ang pagsubok. Amen. In the last days, people really want validation of feelings. Validation of feelings is good. Tayo po mga Kristiyano, hindi ho tayo basta tayo ho ay iniintindi natin ang kanilang nararamdaman. Pero that is not always good. Validation of feelings is good, pero it's not always good. Why? Validation of feelings, minsan, kaya tayo nahingi na gawing valid ang ating nararamdaman. Dahil meron tayong pinapagaling. At ano yon? That is our inner child era. That there is something na nangyari noon na ikaw ay nasaktan, kaya hindi ka na pwedeng basta saktan ulit. Ang gusto mo muna intindihin ang mga pinagdaanan mo noon. Church, listen. Ang kagustuhan nating maramdaman, maintindihan ang nararamdaman natin ngayon, ay pagpapakita na meron tayong problema sa loob. Baka meron pa tayong hindi na ipapasang test of forgiveness. Baka meron pa tayong hindi na ipapasang taong dapat nang nilet go. Baka meron pang hindi na ipapasa na inner wound. Baka meron pang hindi na ipapasa na insecurity, fear, or habitual sin. Church, listen. Trials and pressure will help us in our full capacity. Ang goal lagi ni Lord ay hindi yung maintindihan ang feelings mo. Ang goal ni Lord ay dalhin ka sa maturity, complete, and lacking anything. Okay? Validation of feelings is good, pero may time frame yan. Kaya kang intindihin, ang Diyos ay magpapadala ng mga taong umiintindi sa iyo, pero dapat time frame yan. Nasaktan ako ngayon, pero sisiguraduhin ko next month, napagtagumpayan ko na ito. Hindi the whole year, please, intindihin nyo ang aking nararamdaman. Sabi mo sa'yo, nasa luwat ka na, ipasa mo na ang pagsubok. Most of the time, what we need is pass the test. What we need is maturity. Hindi mga taong magbabalidate lang ng feelings natin. Ang hanapin natin ay yung mga taong tuturuan tayo para mapagtagumpayan. Imagine your whole life na wala nag-improve sa'yo. Kasi every time natuturuan ka, ang respond mo lagi masasaktan at aalagaan ng feelings mo. At ihingi ka na uli kay Lord ng 3 months na rest for your healing process. At bago ka uli makabalik sa paglilingkod, ay magsisimula ka uli sa back to zero. At kapag chinek ka ulit, kapag nireview ka uli, masasaktan ka na ulit, magwo-wound ka na uli, at mamaya, yun na uli ang takbo ng iyong buhay. Imagine your whole life, falling lang into the same cycle yearly. Ang problema mo noon, ay ikaw ay broken-hearted. Ang problema mo ngay broken-hearted ka pa din. Sabi mo sa iyo, nasa kalawat ka, matuto ka na. Ibig sabihin, kung ikaw ay may pinagdaanan na noon, wag mo nga hayaan na hanggang ngayon, yan pa rin ang iyong pinagdadaanan. The goal of trials is to grow your faith para ikaw ay mag-mature. Alisin na ang mindset na pag may pagsubok, ang sinusukoy si Lord. Alisin na ang mindset na kapag pag nasaktan, ay aayawan na agad si Lord, aalis na agad sa church. Valid ang masaktan, pero kapatid, ipasa mo ang pagsubok. Instead of asking God sa sitwasyon mo, instead na isumbong ang mga tao at sisihin sila sa nangyayari sa iyo, tanungin si Lord, ano ang tinuturo mo sa akin, Lord? Ang sagot lagi ay kung saan tatas ang iyong faith, nasa ng maturity. In the last days, sa panahon natin ngayon, huwag mong hayaan na ang salita ng Diyos ay manakaw sa iyo. Pag meron ka narinig, ilagay na agad sa puso. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Akin na po itong isa-summarize. Ang sabi diyan, meron dalawang taong uring nakikinig. Ibig sabihin, hindi ito patungkol sa may nakinig at walang narinig. Parehas ito sa taong nakinig.
So, ibig sabihin, para sa iyo. Amen. Kagaya ngayon, hindi ito patungkol sa yung wala sa church at nasa church. Ito ay patungkol sa parehas nasa church. Parehas daw nilang narinig. Now, ito ngayon ang respond. Dahil parehas nilang narinig, yung isa na narinig ay kanyang ginawa. Dahil kanyang ginawa, ang sabi ng Bible, para siyang tao na nagtayo ng bahay sa bato. Ibig sabihin, matibay ang pundasyon. Nung dumating ang bagyo, hinampas ito ng malakas na hangin, hinampas ito ng malalaking alon, hindi ito natinag. Bakit? Matibay ang kinakatayuan. Yung isa daw na nakinig lang, pero hindi niya ito in-apply, para daw siyang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Nung dumating ang bagyo, ito'y hinampas at ito'y nasira. Now, parehas tayong, lahat tayo ay may kanya-kanyang naririnig. That is good. Pero, nasa pag-respond natin yan. Nasa paggawa natin yan. Pastor, alam niyo ho ba, for 3 years, lagi ho ako nakikinig sa inyo. Ang tanong, ginagawa ga? Bakit ho ako'y bilagi na lang napupuntirya ng pagsubok? Bakit kayo napakadaming pagsubok na dumadating sa aking buhay? Alam niyo po, it is biblical. Ang pakikinig at pag-a-apply ng iyong natutunan, ang pagbibuild ng bahay, ibig sabihin, protection mo yan sa bawat hampas ng buhay. Ang pakikinig mo ang nagiging pundasyon mo. Ang response natin after the Sunday service, ang response natin ang magdedetermine kung saan ka nakatayo. Kung ikaw ay sa buhangin or kung ikaw ay sa bato. Ang response natin ang magdedetermine ng resulta ng bagyo. It means, kapag narinig mo na ang salita ng Diyos, i-absorb mo na itong sa iyo. Tanggapin mo na ikaw yung pinapatamaan. Are you getting the point? Minsan ako na naman, dapat yun naman eh. Tanggapin mo na para sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan na, hoy, ikaw pinaparinggan. Hindi ganon. Tanggapin mong iyo. I-apply mong parang sa iyo. Sa ganon, ikay makakapag-stand pag dumating ang bagyo. Ang taong masunurin ay siyang nanatili. Tingnan mo, kaya nandito yung katabi mo, yan ay masunurin. Amen? Ina-apply niya ng kanyang natututunan. Pag meron kang narinig, i-apply mo na agad. Huwag natin baliwalain. Kailan tayo magtatayo ng bahay? Pag dumating na ang bagyo? Ang linaw po na sinabi ng verse na yan, Matthew chapter 24, 25, 26, 27, nauuna lagi ang pagtatayo ng bahay bago dumating ang bagyo. It means, i-apply mo na agad kahit wala ka pang pinagdadaanan. Para kapag dumating ang pinagdadaanan mo, ikaw ay makakapag-stand ng maayos. Pag may pagsubok, nandyan ang maturity. Tapikin mo ang kaliwat kanan mo, sabi mo, ipasa mo na ha. Huwag na yung taon-taon ang counseling na lamang sa iyo, ay ang bilis mong mahulog sa good morning, good night, and I miss you. Taon-taon na lang ang nahulog ka na sa, kapatid, gusto mo bang yumaman? Ipasa mo na ang pagsubok na yan. At baka pag naipasa mo yan, ang ganda pala ng inihanda sa iyo ng Diyos. Minsan tayo intay ng gagawin ni Lord sa ating buhay, si Lord ay nag-iintay na, hindi ka pa pwedeng dalhin sa level 2 nang hindi mo pa yan na ano. Dahil pag dinala ka na agad ni Lord into the next level nang hindi mo pa yan na ipapasa, di dalawa na ang burden mo. At kapag nilagay ka na uli doon, di tatlo na ang burden mo. Sisisihin mo na naman si Lord. Kaya ipasa mo na kung saan ka tinetes ng Diyos ngayon. Tibayan mo na agad para pagdating ng panahon, madali na, kaya na. Baka ang iba ay umaane, ikaw ay nagbubungkal pa lang. Nagigets niyo ako? Kung kaya mo nang magtanim ngayon, kung kaya mo nang ayusin ngayon, ayusin mo na. Dahil pagdating ng time, aani ka. Baka yung iba, nako, gayon pala ang umani. Ikaw ay
gayon pala ang mabait na asawa, dapat pala pinagpe-pray, dapat kasama maglingkod. Saka mo pala nga ayusin, kay 45 na. 5 years ka maglilingkod, di 60 ka na nakapag-asawa. Are you getting the point? Ngayon pa lang itama na, ngayon pa lang ipasa na ang pagsubok. Hindi yung aayos na yan, basta pag nakapag-asawa, yan magmamature. Hindi. Ngayon pa lang, kahit wala pa, itama na, ayusin na, para pagdating doon, yung sunod na problema, kaya na solusyonan. Amen. Next, number 2, have a heaven perspective. Magkaroon daw ng panlangit na kaisipan. Ano po ba pag sinabing heaven perspective? Nabubuhay ka na alam mo na ang mundong ito ay temporary lang. That is what we call heaven perspective. Alam niyo po ba ang buhay ng mga disciple ni Jesus? Sila po ay mga persecuted, sila ho'y kinulong, pinako sa cross, binato, binugbog. As in, they lost everything. Iniwan nila yung dati nilang buhay, iniwan nila yung maayos nilang buhay for the purpose ng makilala nila ang Diyos. Kahit sila'y bugbugin. Ang isa ho sa pinaka-best example po dito ay si Paul. Kaya kahapon ako ay masaya noong yan po ay diniska sa sugod. Amen. Kasi sabi ko, ba kagaling? Dahil it is something na yan din ang ating pong piniprepare ngayon na i-discuss na. Now, si Paul, or dati siya po ay si Saul, siya ho ay against sa mga Kristiyano. At nung panahon niya, siya po ay highly respected. Meron po siyang royal blood, siya po ay matalino sa batas, everything. Kumbaga, si Paul ay mataas ang kanyang posisyon. Kung ano ang kanyang sabihin, nirirespeto ng mga tao. Ganun na kataas ang tayo ni Paul. Pero, bakit niya yun iniwan? Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Yung galit na galit sa Panginoon, ito na ngayon ang kanyang salitaan. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuri kong walang kabuluhan ngayon. Verse 8, oo, tinuturi kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay ko yung walang kabuluhan at tinuturi kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Imagine si Paul na napakaayos ng buhay, napaka-favorable sa kanyang sitwasyon. Makamtan lang niya ang Panginoong Hesus, ay iniwan lahat. Bakit? Dahil ba ang Diyos ay may pangakong kayamanan sa lupa? Hindi. Bakit kaya ang mga disciple ay piniling iwanan yung dati nilang buhay, iniwan kung saan sila comfortable, iniwan ang pangingisda, iniwan ang lahat, kahit sila sa tunay, kung paano pinersecute ang mga disciple nung pagkatapos ng kay Jesus, yung iba pinako sa cross, yung iba binalatan ng buhay. Imagine yung, yun? Anong pinaglalaban ng mga ito? Parang, bakit ang tibay nyo sa pagsubok? Bakit kayo nananatiling matibay sa pagsubok? Bakit sila'y nakakapagtiis? Dahil alam nila na merong langit. Alam nila na merong inihanda ang Panginoon. Church, listen. Tunay na si Jesus may magandang pinangako dito sa lupa. Nangako si Lord na tayo pagpapalain, nangako si Lord na tayo aane. Yan ay tunay na pangako ng Diyos. Pero palagay ko napakababaw na rason yung pagpapalain ka lang ng Diyos. Bakit? Dahil ang mundong ito ay kaya rin mag-offer na ikay pagpalain. Are you getting the point? Everything na ipinangako ni Jesus dito sa lupa ay kaya ding ibigay sa iyo ng lupang ito. Kaya rin ibigay sa iyo ng mundong ito. Pero meron si Jesus na pinangako na eternal life na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya, kung ang mindset lang natin ay hanggang dito lamang sa lupa, ay sabihin ko sa iyo, pag may dumating na pagsubok sa iyong buhay, mas pipiliin natin kung alin ang obvious. Mas pipiliin natin ang literal. Mas pipiliin natin ang practical. Kung ang mindset natin ay hanggang dito lang sa lupa. Nagigets niyo po ako? Kung ang mindset mo lamang ay hanggang dito lamang sa lupa, may inoperang mundo. Ito lang ang gawin mo, ito mangyayari sa iyo. May inoperang mundo, ito ang gagawin mo, ganito makakamtan mo. Pag dumaan ka sa pagsubok, Lord,
ibibigay mo ang ani ko. Pero already naman tayo magbibigay din naman ng pagpapala. Dito muna ako, Lord. Kasi ito ang mas practical, ito ang mas obvious, ito ang literal. Dito sa lupa, what we're doing now, tayo nagtatrabaho for our retirement. Sino dito gusto niyang inaayos niya ang kanyang buhay para pagdating ng kanyang 40, 50, 60, yung ano na lang siya, parang Don, lalabas na lamang siya sa kanyang terrace, titingnan ng kanyang farm, magkakapi na lang. Yung mga, we work now for our retirement. We work for our family, sa ating mga anak, kaya tayo nagtatrabaho, gusto natin ng mga anak natin maayos. Ang ginagawa natin para sa future, ang dami natin pinaghahandaan sa araw ng bukas, kaya nga tayo doble kayod ngayon. Now, kung ang mindset mo ay hanggang dito lamang sa lupa, di ang mindset mo lang ay ganito, life is short. Kaya ang iyong gagawin ay ganito, hahanap ka na lamang ng shortcut. Are you getting a point? Ako, 30 na ako, wala pa akong asawa, sino nang mapili? Mini, mo. Ito, okay na to. Kaya minsan, naghahanap na tayo ng shortcut because this world is offering. Now, para manatili kang matibay sa pagsubok, I will give you the picture of the reality of life. Naki-slide mo. Iyan. Yung red na yan, that is your time on earth. Okay? Yan lang ang buhay. Sa iba nga pong illustration, tuldok lang yan. Bakit? Because wala nang pwedeng i-compare the life after this. Yun ang mas mahaba. Now, kung tayo ay nagsisipag, nag-aayos, for our retirement, for our children, kung meron tayong ginagawa para pagdating ng ating 40s, 50s, 60, ay tayo okay na. Palagay ko, kailangan din natin gawan ng paraan yung buhay pagkatapos nito dahil yun ang mas mahaba. Are you getting the point? Kaya pala, itong mga disciple, kahit sila ay batuhin, kahit sila ay persecute, kahit sila ay mamatay, ay wala silang pakialam. Why? Kasi meron silang nakikitang future glory. They have heaven perspective. Alam nila na ang buhay nila dito sa lupa ay temporary lang, at mas malaki at mas malawak at walang katapusan yung buhay after this. So ibig sabihin, kung tayo naghahanda para sa ating katawang panlupa, di dapat magkaroon din tayo ng kaisipan para sa katawang panlangit. Dahil yun ang walang katapusan. Kaya mga disciples, sila matitibay sa pagsubok. Alam nila na kahit baga ikaw 10 araw na masakit ang ngipin, sakit. Pagkakatagal nga naman, kahit kayo dumaan sa pagsubok, alam nila, ano ba ang buhay natin? Just live from 0 hanggang 120, maybe that is the maximum of life. Pagdating mo nga ng 199, di mo na na-enjoy ang buhay. Are you getting the point? Ang kasiyahan mo na lang ay mga apo. Pagdating ng mga 80, ganyan, di mo na rin naman nagagawa. Hindi ka na rin naman nakakapag-shopping, di ka na nakakakain basta-basta ng steak. Kasi ikaw ay may high blood na noon, may marami ng bawal. If we will assess, pinaghahandaan natin ang buhay natin dito sa lupa. Kung ang mindset lamang natin ay panlupa, pag ang mundo'y nag-offer at pag tayo pinressure ng mundo, we will give up. Pero pag alam natin na mas malayo at merong mas inihandaan Diyos pagkatapos nito, kahit tayo dumaan sa pagsubok, hindi mo basta i-give up si Lord. Yan yung sinasabi yan ang sinasabi ni Pablo na ang thinking niya sa lahat ay basura. Ibig sabihin, pag si Jesus na ang kapalit, no bearing na yan, non-negotiable na yan. Pag si Jesus na ang nawawala sa trono ng iyong puso, pag si Jesus na nawawala sa iyong buhay, hindi pwede. Kasi mas mahaba yung buhay kasama ang Panginoon. Ang taong matibay sa pagsubok, nakapokus sila dito. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. That is why we never give up. Sabi ni Paul, yan dahilan kaya hindi kami nasuko. Though our bodies are dying, our spirit are being renewed every day. Ito ang dahilan kung ba't di kami nasuko. Hindi niya sinabing, dahil masarap ang buhay namin. Hindi, sinabi niya, our bodies are dying. Ibig sabihin, ang aming physical life, maraming pinagdadaanan. Pero ang aming espiritu,
ito'y lumalakas araw-araw. Why? For our present troubles are small and won't last very long. Very long. Yet they produce for us glory that vastly outweigh them and will last forever. Nung akin po itong pinag-aaralan, sabi ko, ano kaya itong tiningnan ni Paul that our present troubles are small and won't last very long. Very long. Yung troubles namin daw ay maliit lang at hindi naman daw ito magtatagal. Nung inassess ko, ano kang problema ni Paul? Wala lang siya pamasahe? Dahil yun ay small. Ano ka lang problema lang ni Paul? Meron lang siyang iniintay. Kaya sabi, it won't last very long. Very long. Pero ito kasi, yung troubles na sinasabi dyan, mabigat. Sina Paul, on that time, sila po'y pinapahirapan, sila po'y kinulong, sila ho ay pinersecute. Maraming tao bumabato sa kanila. Alam mo yon, wala silang ano. So, sa human perspective, hindi mo pwedeng tawagin niyang small. Sa earth perspective, yan ay ano na, mas malaki na sa iyo ang pagsubok, mas malaki na sa iyo ang problema. At hindi mo yan pwedeng tawagin na won't last very long. Kasi hindi nila alam kung bukas buhay pa sila. Walang katapusan yan. Bakit si Paul dumating sa point na tinawag niyang ang troubles niya ngayon ay maliit lang at hindi magtatagal? Dahil nakapokus siya, it will produce for us a glory that vastly outweigh them and will last forever. Ano ibig sabihin? Oo nga't merong malaking problema ngayon, pero gatiting na lamang yan, i-compare sa mas darating na inihanda ng Diyos. Are you getting the point? Oo nga't marami kang pinagdadaan ng pagsubok, ilang taon mo na yung dinadala, ilang buwan mo na yung dinadala, yung pagsubok na yan, at mahirap yan. Oo nga't malaki. Pero pag yan ay kinumpare sa mas malaking inihanda ng Diyos, maliit lang yan at saglit lang yan. So ano ang dapat gawin? Verse 18, so we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Ang ganda ng perspective ni Paul. So we don't look at the troubles we can see now. Di namin tinitingnan ang mga pinagdadaanan namin ngayon. Nakapokus kami doon sa mga bagay na hindi namin nakikita. Ibig sabihin, that is your life after this. Bakit? Yung buhay mo, pagkatapos nito, yun ang magtatagal. It will last forever. Pero yung mga bagay na nakikita mo ngayon, mga bagay na nararamdaman mo ngayon, problema, pagsubok, lahat na nakikita mo yan, may katapusan yan. So, if we will compare, kahit pa ikaw ay mabuhay ng 80 years, na parang wala nangyayari sa iyong buhay, mas malaki pa rin ang eternal life. Are you getting the point? Yung pa rin ang mas mahaba. Kaya sabi niya, we don't look at the troubles we can see now. Hindi namin tinitingnan ng pagsubok kung ano lamang ang pagsubok ngayon. Tinitingnan namin ay yung inihanda ng Diyos. Sa earth perspective, lagi nang ang mindset ay kawawa na tayo, nasaan na si Lord? Sa heaven perspective, aware sila na mayroong ginagawa ang Diyos. Sa earth kingdom, laging ang hirap ng buhay, ang dami ng maling nangyayari. Sa heaven perspective, mayroong purpose si Lord. Sa earth, gusto lagi ng comfort now. Sa heaven, mindset, ang gusto lagi, eternal reward. Why? Because earth thinking focuses on temporary pain. Heaven thinking focuses on eternal glory. Yung mga mindset na panlupa, lagi yan nakapokus lang sa paano kung ako'y masaktan, paano kung ako'y garnay, paano kung laging ganyan. Pero yung mga taong merong perspective na panlangit, nakapokus sa mga sa eternal glory. Pagkatapos ng buhay dito, yun ang mas mahalaga. Hindi sinabi ni Jesus na walang persecution. Sinabi ni Jesus na mayroong persecution. Sinabi na ni Jesus na mayroong tayong pagdadaanan. Sinabi na ni Jesus na tayo ipe-persecute. Pero laging sinasabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala na pagtagumpayan ko ng mundong ito. Ang ibig sabihin, whatever the world is doing right now, mas matindi pa rin ang inihanda sa iyo ng Diyos. Pastor, napaka-unfair.
3 beses na ako nabasted ngayong taon. Pastor, napaka-unfair. Nagnegosyo ako ng 4, ang lugi ko'y 10. Mga ganyang, Pastor, napaka-unfair. Oo nga, this world is so unfair. Pero, pag nakamtan mo ang Panginoong Yesus at pagkatapos nito, isasabihin ko sa iyo, sa langit, hindi ka naiiyak. Hindi mo naalalahanin lahat ng pain na yung pinagdaanan. Why? Isang araw mo pa lamang sa presensya ng Diyos, isang kilos pa lang ng langit sa iyong buhay, tagtag lahat ng luha, tagtag lahat ng lungkot. Kaya if you have that kind of mindset, naku, lagi merong mas mahandang inihanda ang Diyos sa aking buhay, magtitibay ka sa pagsubok. We spend 8 to 12 hours working for our future. Pero this time, mag-spend din naman tayo ng time para kay Lord. Bakit? What we are preparing sa napakahabang buhay natin for our 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now. Ay paano yung eternal life? Ay di mag-spend din tayo ng time kay Lord. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang usapang panlangit. Dahil ang usaping panlangit, yan mas mahaba kaysa usaping panlupa. Amen? Kaya sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, mag-isip na panlangit. Last, number 3. You need to serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. Ways to remain faithful or victorious in the hard times. Sa Matthew chapter 24, verse 46 to 45, pansin niyo po, lahat po tayo lagi nasa Matthew 24. Sabi ni Jesus, meron siyang alipin na ang inillustrate ni Jesus ay garne. Yung Panginoon ay umalis, pinagkatiwalaan niya yung alipin. At ang sinabi ng Panginoon ay garne. Sa Matthew chapter 26, verse 46, pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, blessed ka daw pag naabutan ka on the spot na ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, para ikaw ay tumibay sa hard times, persecution, pressure ng buhay, huwag mong aalisin ang paglilingkod. Bakit? Dahil ang mahalaga sa iyo ngayon ay maabutan ka ng Diyos na ikaw ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Eh sa tunay, sabi doon, yung isa kasi, ang kanyang ginawa ay garne. Ay, hindi pa naman dadating ang aking Panginoon. Siya daw ay naglasing, yun daw ay binugbog yung mga yung pinagkatiwala sa Kanya, winaldas. Kaya nung dumating ang Panginoon, nakita siyang hindi prepared, anong ginawa? Eh di siya napalayas. Pero yung tapat na naglingkod, na naabutan pagdating ng Panginoon, na tapat na naglilingkod, ano sinabi on the verse 47? Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ang ibig sabihin, sa ating future glory, bibigyan ko kayo ng glimpse what will happen sa millennium, what will happen po sa role natin sa langit. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng new heaven and new earth. Okay? New heaven, new earth. Tapos, yung mga tapat na naglingkod kay Lord, siyempre, si Lord, siya po ay organize. Pagdating sa new heaven, new earth, meron pa rin si Lord pamamahalaan ng, example, si Kuya Jumar. Dahil ikaw ay naging tapat na paglilingkod, ibibigay ko sa iyo ang barangay Botong. Parang something like that. Pero walang barangay Botong doon, ano? Bibigyan ko lang kayo ng perspective. Kasi si Lord na ang parang pinaka-supreme natin. Kasi tayo, sanay tayo sa democratic. Ibig sabihin, sanay tayo na ang nakatayo ay binoboto. Hindi tayo sanay sa kingdom principle. Na yung hari, siya ang nagbibigay kung sino ang gusto niyang patayuin. Are you getting the point? Yung hari ang namimili. Sa new heaven, new earth, meron niyang mga kingdom, meron pa rin niyang mga... Pero doon, wala nang kasalanan. Habang buhay na tayong sasamba sa Panginoon. So, ibig sabihin, yung iba doon, na wala masyadong ginawa sa kaharian ng Diyos, di simpleng mamamayan ka lang. Kumbaga, ikaw ay Pero yung mga napagkatiwalaan, yung mga naglilingkod kay Lord, sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, ikaw yon. Yung mga naglilingkod, sabi doon ng Diyos, mayroong pagkakatiwalaan ng city, mayroong pagkakatiwalaan ng nation, mayroong pagkakatiwalaan sa ganito. That is the life after this. No? Si Lord kasi is organized God yon. He orderly, lagi may nakaset up.
Now, yung mga naglilingkod na naabutan ng Panginoon, merong laging inihandang maganda sa iyo ang Diyos. Gusto ko po kayong i-encourage ngayong oras na ito. Matindi ang inihanda sa taong tapat na naglilingkod sa Diyos. Hindi nakakatakot na ang Panginoong Hesus ay dumating dahil sure na dadating ang Panginoon. Ano ho ang nakakatakot? Ang nakakatakot ay ganito. Anong ginagawa natin kapag dumating ang Panginoon? The question is, dadating ba? Nakakatakot, dadating si Lord? Hindi, sadyang dadating si Lord. Hindi yung nakakatakot. Ang nakakatakot ay kung ano ang ginagawa natin kapag dumating ang Panginoon. Dahil ang sabi sa Matthew chapter 26, yung isa ay binasta na lamang niya ang buhay kasi sabi niya, hindi pa man dadating si Lord. Pero yung isa, kahit hindi pa nadating ang Panginoon, siya'y tapat na naglingkod. Kaya nung dumating si Lord on the spot, boom, pinamahalaan siya ng mas malaki. Bakit? Kaya nga sabi, bless ang naabutang naglilingkod. Now, ibig sabihin, pag bless ang naabutang naglilingkod, no bearing na yung past. Nagigets niyo ka? No bearing na yung past. Saka mo lang makukuha yung past kapag naabutan ka on the spot. Hindi sinabi ng Diyos na pinagpala ang mga taong naglingkod noon. Pinagpala ang mga taong masisipag noon. Pinagpala ang mga taong tapat noon. Ang sabi ng Bible, pinagpala ang mga taong naabutan na naglilingkod. It means present. So, this is my encouragement to you. It doesn't matter kahit gaano tayo ka-faithful kasi pag naon, ituloy mo ang paglilingkod ngayon. Sipagan mo palalo ang paglilingkod ngayon. Hindi yung Lord, ako na ang ginawa ko na ito. Kami na lagi na mula 2013, kami na yung naglingkod sa iyo. Mula ganyan, pahinga muna ako ngayon 2024, pahinga muna ako ngayon 2026. I tell you, bagamat naipon ang lahat ng iyong ginawa, pero mas pinagpala ang naabutang taong on the spot. Ibig sabihin, bakit yun ang sinabi ng Diyos? Para hindi mo ipagmalaki ang ginawa mo na noon. It is an encouragement to you na sipagan mo lagi ang maglingkod sa Panginoon araw-araw. Amen? Kahit pagkaano katindi ang ginawa mo noong panahon namin, garna ang aming ginawa. Ngayon, ano nang iyong ginagawa? Kaya sinabi sa verse, pinagpala ang taong naabutan. It means, you are blessed. Ihanda mo ang iyong sarili na everyday nakaposisyon ka, na kapag dumating ang Diyos, makita ka niyang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Makita ka niya na ikaw ay nakaposisyon doon sa bagay na yon. Ang taong busy sa kanyang hari, sa pinapagawa sa kanya ni Lord, ay mas less nakikita ang problema. Why? Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhan na bibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. One of the most encouragement na punong-puno ng encouraging verse sa Bible, no? Na lumapit daw tayo sa Diyos, lahat tayo na nahihirapan, lubhan na bibigatan sa ating pasanin, at bibigyan daw tayo ni Lord ng kapahingahan. How to receive that rest? Pastor, paano ako matatanggap yung rest na yun? Basta lang ba ako lalapit kay Lord? Ito sinabi sa sunod na verse. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatanggap kayo sa akin ng kapahingahan. Verse 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Now, gusto mo ng kapahingahan? Ama? Ama? Tayo daw na nabibigatan. Ang sabi ng Diyos, di lumapit kayo sa akin. Paglapit kay Lord, hindi ka lang basta pala lalapit kay Lord. Ang sabi ni Lord sa verse 29 na ito, pasanin mo ang akin. Ang ibig sabihin, parang if we will assess, Lord, kaya nga ako lumapit sa iyo para wala akong gawin. Bakit paglapit ko sa iyo, mayroon ka pala ipapagawa? Nagigets niya? Kasi ang ganda tingnan nung verse 28, pero pagdating sa verse 29, sabi ni Lord, bibigyan daw ako ng rest. Bakit nung ako lumapit, ang sabi naman ni Lord, pasanin mo ang akin. Ibig sabihin, their obedience. Ganito kasi yun. Yung problema, pagsubok mo, isurrender mo yan kay Lord. Ano gagawin mo? Tutunga nga? Hindi. Para hindi ka na mabother dun sa problema na yon, gawin mo ang pinapagawa sa'yo ni Lord. Now, the more kang focus sa pinapagawa sa'yo ni Lord,
hindi mo napapansin, yung mga problema mo noon ay nababawasan na ngayon. Imagine kung ang buhay mo ay nakapokus lang sa problema. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng pinoproblema mo. Hindi nasasayang iyong buhay. Pero pag ang buhay mo ay sinama mo sa paglilingkod sa Panginoon, bagamat marami kang pinagdadaanan, malakas kang nakakatayo. Why? Because what you have, hindi problema. Ang meron ka ngayon ay purpose. May pinagdadaanan ka, pero meron kang purpose. At yung purpose na yun ang magpapatayo sa iyo. Ang tunay mong kapahingahan ay masunod ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, sino ang creator natin? Si Lord. Tama? Ang lumikha sa atin ay ang Diyos. Ang iyong katawan, ang iyong espiritu at kaluluwa, nakadesign yan to glorify God. Uulitin ko. Ang iyong katawan ay nakadesign yan to glorify God. Sasaya lamang ito, lalakas lamang ito kapag gawa niya ang kanyang purpose. Ano yon? Ang mag-glorify ang Diyos. Imagine, ang iPhone 17, ginawa mong washing machine, sasaya kaya ang iPhone? Hindi niya nagagawa kanyang purpose. Kahit pa yan gawin mong bareta at ipampalo mo at ipangkuskus mo sa damit. Pati ikaw malulungkot sa ginawa mo. Pero kapag yung ganda na yan ay ginamit mo sa pag-picture, sa pag-capture ng moment, you will enjoy it. Are you getting the point? Ganon din ang katawan natin. Ang katawan natin ay nakadesign to glorify God. Ang katawan natin nakadesign sumunod sa Panginoon. Kaya the more mo yung ginagawa, the more mo yung inaayos, the more kang sumusunod, the more kang lumalakas. The more kang tumitibay sa pagsubok. Nehemiah chapter 8 verse 10, For the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Diyos ang iyong kalakasan. So the more mong napapasaya ang Diyos, the more kang na lakas. Kaya the more we serve God, the more po tayong palakas ng palakas. The more tayong papuno ng papuno. Iba ang taong may pagsubok lang sa taong sinusubok habang naglilingkod. Magkaiba yun. Sadya namang ang problema ay laging darating. Andiyan naman talaga ang problema. Pero hindi mo kailangang i-overthink ang problema. Dahil kapag ikaw ay nag-overthink sa problema, the more na nabigat ang problema. Are you getting the point? Pero ito, alam mo yung meron kang pinagdadaanan, tapos may pinagdaanan ng anak mo, di kay cancel lungkot. Nagigits niyo ako? Iiyak ka ngayon, wala ko makain. Nag-chat ang anak mo, tay, may pinagdaanan, okay, cancel yung akin. Ano yun na? Are you getting the point? Di ba? Di cancel lang, no? Deny mo yung sarili. Bakit? Di ka naman mapapokus sa ano. Ikaw meron kang pinagdadaan ng mabigat. Ang anak mo nagtampo lang at hindi nabigyan ng ulam ng kanyang nanay. Di kikay pupunta at bibigyan mo ng iyong ulam. Are you getting the point? Di cancel lungkot. Lagi niyo po tandaan, denying yourself is not self-hurt. Di dahil tinakwil mo ang iyong hayaan mo ng iyong sarili. Hindi. Yung pagdi-deny sa iyong nararamdaman at pagsunod sa Panginoon, yun ang tunay na magbubuo sa iyo. Obey the Lord kahit mahirap. Obey the Lord kahit walang nakakakita. Continue to serve God. May I call the keyboardist? Church, listen. Mag-invest ka ng time kung saan ka lalago. Mag-invest ka ng time na kung saan kayo makakapaglingkod sa Panginoon. Because at the end of the day, it will help you. Pastor, kasi mahal. Talaga. It will cost you. Nag-aaral ka nga ng masteral. Nag-aaral ka nga ng college. Nagbabayad ka nga ng 100,000 for that learnings. Ibig sabihin, may presyo din ang paglilingkod. Your time, your effort, your energy, your strength. Kaya nga ngayon, dito ho sa TSN, ang salitaan ngayon, si Lord naman. Sabihin mo sa'yo, nasa Lord ka na, si Lord naman. Ang ibig sabihin, for how many years, times, na lagi ang hinihingi natin ay para sa atin, ngayon, ang gawin naman natin ay para sa Diyos. For how many times we pray for our success, we pray for victory, we pray for healing, we pray for... Pag si Lord ang nag-request, wala tayong time. Sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, si Lord naman. Tayo nag-pray ng makapasa, tayo nag-pray ng ganito, tayo nag-pray ng ganyan. We pray for promotion, we pray for multiplication. Pag si Lord ang humingi ng time, wala, busy ako.
Sabi mo ulit sa nasa likod kanan mo, si Lord naman. Serve the Lord for how many years? We're feeding lang ang ating sarili. Lagi sa ikagaganda ng aking sarili. Ngayon, keep on serving. Si Lord naman, and it will help you. Guys, I challenge you. First time, ngayon ka lang naka-attend dito, I challenge you. Serve the Lord. At makikita mo ang tunay na buhay. Makikita mo ang tunay na buhay. Lahat ng pwede mong gawin, mag-invest ka ng time kay Lord. Kapag ka mayroong mga event na magpapalalim sa iyo, umaten ka. Pag may sugod, umaten ka. Pag may alab conference, umaten ka. Pag may leadership camp, umaten ka. Pag may asod, umaten ka. Prayer meeting, prayer works. Be part of a groupings, umaten ka. Why? It's way of service to God. Oh, I pray. Makita tayo ng Diyos na tayo naglilingkod at hindi tayo naalis. Matthew 24 verse 13, but the one who endures to the end will be saved. Sa madalit sabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Guys, listen. Continue to serve the Lord. Paano pastor ang aking buhay? Ang sinimulan ng Diyos ay tatapusin sa iyo ng Diyos. Kaya tapusin mo ang sarili mong nakaposisyon na ikaw ay naglilingkod. Philippians chapter 1 verse 6, and I'm certain that God, grabe dito si Paul na kinulong, binugbog, lahat na ginawa na kay Paul. Pero ito sinabi niya, ako'y sigurado, I am certain that God, who began the good work within you, na Diyos na nagsimula ng mga mabubuting bagay sa iyo, will continue His work until it is finally finished on the day Christ Jesus returns. Ano sinasabi doon? Tatapusin ng Diyos ang lahat ng magaganda niya. It will finally finish the day when Christ Jesus return. Ibig sabihin, ito, meron ng senyales na ang Diyos ay paparating. Tama? Meron ng senyales. Pero sinabi doon, will continue His work until it is finally finished on the day. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay malapit ng dumating, ibig sabihin, ang Diyos marami ring gagawin. Kasi, yung mga pinangako at yung mga inihanda sa iyo ng Diyos, ipupulfill niya na yun ngayon. Lahat ng ipinangako niya dito sa lupa, lahat ng ipinirepair niya dito hanggang sa eternal life, tatapusin yun ng Diyos. Lahat ng sinimulan niya sa iyo. Kaya sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, yung sinimulan mong paglilingkod, tapusin mo hanggang dulo. Amen? Bless ang taong naabutang tapat na naglilingkod. Bless yung taong nakita na kapag ang Diyos ay dumating, meron kang ginagawa para sa kanyang kingdom. And I will tell you, yung akala mong mas mauubos sa'yo, yung pala ang totoong magpupuno sa'yo. Walang sayang sa altar. Walang sayang sa lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. Walang sayang sa lahat ng pagpili mo para sa Panginoon. Because the more you choose God, the more na ikaw ay mas natibay, the more na ikaw ay nagiging victorious. Amen? Sabi mo sa'yo nasa lot kanan, hanggang dulo na tayo. May you please stand right now and we will pray to God. Close your eyes and bow your head. This is the mindset. We're not praying. We're not just praying. Alam niyo si Jesus, itong prayer ni Jesus bago yung cross. Lord, kung maaari, wag ko na mapagdaanan ito. But not my wills, your will be done. Ang ibig sabihin doon ng Panginoon, alam ni Jesus, siya ay dadaan sa napakatinding pagsubok. Kaya, pag-pray niya kay Lord, Lord, kung pwede, hindi ko na ito madaanan. Pero hindi, Lord, yung kalooban ko. Kalooban mo. It means ganito. Pwede mong ipag-pray kay Lord ngayon na alisin ni Lord ang mga trials sa iyong buhay. Pero, ipag-pray mo din kay Lord na hindi ang kalooban mo, kundi kalooban niya. It means, kung talagang yun ang paraan na kailangan akong dumaan sa pagsubok na ito, kailangan kong dumaan sa testing na ito,
para ako ay mas ma-develop, para ako ay mas lumakas, sige Lord, tatanggapin ko. Pero kailangan mo lang magbago ng mindset ngayon. Kailangan sa bawat pagsubok, the mindset is this, ipapasa ko ito. Bawat pagsubok, ang mindset ay ganito, heaven perspective, mas malaki ang inihanda sa langit. At higit sa lahat, sa bawat pagsubok, you will not give up, you will serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. Maging kagamit-gamit ka sa Kanyang kingdom. And you will see kung paano ng Diyos. Alam ko, puno ka na ngayon. Alam kong meron ng ginagawang maganda ang Diyos sa iyong buhay. Pero ako'y sigurado, iba pa rin ang nagagawa ng taong puno ng paglilingkod. Iba pa rin ang puso, iba pa rin ang sigla ng taong meron Diyos at nagagamit for His kingdom. Iba pa rin ang laban ng taong nasa altar. Iba pa rin ang laban ng taong nakikita, naglilingkod para sa Panginoon. Come on, close your eyes and ask the Lord for strength. Ask the Lord for strength. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm As you sing that song, I know and I believe that the Holy Spirit ay nakikipag-usap sa iyo. Ngayong oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, meron dito kinakausap that God is calling you to serve Him. Alam mo sa iyong sarili, kinakausap ka sa iyong puso ng Diyos na ikaw ay Kanyang tinatawag para ikaw ay maglingkod. I challenge you right now, serve the Lord. Serve the Lord. Kasi merong inihanda. Do not fear. The Lord is with you. Huwag kang matakot na baka maraming mawala sa iyo as you obey the Lord. I tell you, ang Diyos ang magpupuno, ang Diyos ang maglalagay ng mga tamang tao sa paligid mo to help you. My life upon your love. It is Meron dito sa about test of faith. Meron ng Diyos na hinihingi sa iyo that it will show, magpapakita ito ng matindi mong pagtitiwala sa Diyos. Meron ng Diyos pinapag-give up. And God is challenging you na trust. Ipasa mo ang pagsubok na yan. Ipasa mo ang pagsubok na yan. I don't know kung ano yung humahad lang sa iyong puso. You know that there is something or there is someone, there is some situation na kaya ka hindi masyado makapag-all out ay dahil meron pang nakahadlang. At sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, ipasa mo ang pagsubok na yan. Meron dito hindi makapag-give up kasi feeling niya, kapag ito inalis sa kanya, masihirap ang buhay niya. Hindi makapag-give up kasi feeling niya, pag ito ginawa niya, maraming mas mawawala sa kanya. But God is challenging you right now. Kung bakit ang buhay mo ay nasa cycle na yan, kasi meron ka pang hindi binibitawan. Yes, you experience joy, you experience love sa sitwasyon na yan, pero may sinasabi sa iyo ang Diyos, mas matindi pa rin ang kanyang inihanda. Mas matindi pa rin ang kanyang ipinirepair sa iyo. Kaya huwag kang matakot na i-give up yan tao na yan, yan bagay na yan, or kung ano mang whatever it is na alam mo parang parte na ng buhay mo. I tell you, ipasa mo ang pagsubok at mararanasan mo ang kakaibang pagkilos ng Diyos. Yung pakiramdam mong parang mananakaw sa iyo, ito ang challenge ko sa iyo. Pag binigay mo yan sa Diyos, lahat ng nanakaw sa iyo ng kaaway ay ibabalik ng Panginoon. Lahat ng nawala ay ibibigay ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay hindi makapag-pour out ng best kasi meron ka pang hinahawakan. Pass the test of faith. May pananampalatayang kailangang ilaban ngayon.
May mga laban na kailangang isuko sa Panginoon. And I tell you right now, meron dito sa pangalan ng Panginoong Yesus na challenge ngayon. Ang thoughts natin ay hanggang lupa lang. The Lord is saying to you, nak, lawake. Lampasan ang mindset na hanggang lupa lang. Lagyan ng hanggang langit. Lagyan ng heaven perspective. You are preparing ng hanggang lupa lang, but God is telling you, mag-prepare ka rin ng hanggang langit. Yes, I tell you, you are here in the church, pero hindi mo piniprepare ang spiritual. Kaya ka nandito sa church, kasi ang pinagpe-pray mo lahat pang lupa. Ang pinagpe-pray mo pa rin ay ang iyong successful life. Ang pinagpe-pray mo pa rin ay yung iyong future, hanggang dito lang sa lupa. But God is saying it to you, nak, wag hanggang dito lang sa lupa. Nandito ka na rin naman sa church, mag-isip ka na hanggang panlangit. Isama mo na rin sa prayer mo, isama mo na rin sa desire mo na makasama ka hanggang langit. Kahit gaano kaganda, kahit billion, trillions, millions, ang ibigay sa iyo ng Diyos dito sa lupa, makamtan mo dito sa lupa, sobrang liit nun. Sobrang liit nun. Compare sa eternal. J1 Taal. Remain victorious in hard times. Pass the test of faith. Ipasa mo ang pagsubok. Alam mo sa iyong puso kung saan ka sinusubok. Alam mo sa iyong puso kung saan ka tinatama ng Diyos. Alam mo sa iyong puso, you know it. Kung saan ka pinapag-give up ng Panginoon, ipasa mo yan. Dahil pag hindi mo yan maipasa, yung pain na yan ay ipapasa mo lang sa iba. Ipasa mo yan. Ipasa mo ang pananampalatayang iyan nang makita mong merong mas inihandaan Diyos sa iyo. Serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. Ibalik mo uli ang apoy ng iyong paglilingkod. Ibalik mo uli ang sigla ng iyong paglilingkod. Mas maganda nang naabutan kang tapat na naglilingkod. I challenge you, kung matagal kang nang nawala sa paglilingkod, come back. Serve the Lord. Serve the Lord. Mag-invest ka ng oras, panahon, na ikay makakapaglingkod sa Kanya. Kailangan natin to sa panahon ngayon. It will give you extra oil, extra gas, para ikaw ay manatiling nag-aapoy hanggang sa Kanyang pagbabalik. Lord, salamat po. We sealed everything with your most precious and powerful blood. And Lord, kami po'y naniniwala. Everyone, raise your hand. Kami po'y naniniwala habang nakatas ang aming mga kamay. We know when we believe na binibigyan mo po kami ng anointing na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa aming buhay. You are victorious. Ikaw ay pinagtagumpay na ng Diyos. And you will remain victorious. Salamat, Panginoon. Lahat ng bagay, sinesilyuhan po namin ito with your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Batiin mo po yung nasa kaliwat kanan, nasa likod, nasa harap. Sabi mo, you are victorious. Okay po, so tayo naman po ay dadako po sa ating tithes and offering. Okay, so biyaya po ang word po ni Lord. Ano po? So ito po ay pwede rin po nating ma-relate kasi may mga tao po na talagang may fear or may takot po pagdating din po sa pagbibigay. Ano po, pero in different ways po, tayo ay talagang in-enrich at pinagpapala po talaga ng Diyos. Yung po yung katotohanan po doon. Ano po, so, na ang bawat isa po, dahil sa pinagpapala at binebless, andun na tayo ay
nagpapasalamat ng lubos sa Diyos. So sabi nga po sa 2 Corinthians 9 verse 11, ito po i-share ko lang po sa inyo. Sabi po dito, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So ibig sabihin po, tayo po ay talagang pinagpapala po ng Diyos, hindi lang sa isang aspeto, kundi sa lahat po ng aspeto. Hindi lang po pagdating sa pera, even sa ating health, or sa ating family, or kung saan pa man po. Ano po, na habang tayo ay nabubuhay po dito sa mundong ito. So that you can be generous on every occasion. So dahil tayo ay masaya na pinagpapala ng Diyos, tayo excited din na nagbibigay at nagbabalik po sa Diyos. Ano po? Then, through your generosity will result in thanksgiving. So doon po ipinapakita natin bilang mga anak ng Diyos kung paano po tayo pinagpapala, ganun din po tayo nagpapasalamat sa Diyos. At nakikita po sa ating mga ngiti, nakikita rin sa lagay ng ating puso na kung paano po tayo masayang nagbibigay at nagbabalik po kay Lord. So ito po ay pakita na tayo ay hindi pinapabayaan at never tayong pinagkukulang ng Diyos dahil mayroon tayong naibabalik at naibibigay sa Diyos. Ano po? So ang bawat isa po ay tayo po ipagpe-pray po natin. Pwede po nating hawakan ang ating mga tithes and offerings. Then sa mga online po, so pwede po kayong mag-send. May mga transaction po tayo kung saan po. And then pwede po kayong magsabi sa inyong mga group leader once na kayo ay magsasend po ng ating mga tithes and offering. So pwede rin po kayong magsulat ng inyong mga prayer requests sa likod po sa loob ng white paper. Dahil yan po ay pinapanalangin po namin ng individual. Okay, so let's close our eyes and bow our head. In the name of Jesus Christ, our God, we glorify your name. We glorify, Panginoon. Ikaw yung source namin, Panginoon, na tunay na never na nagkulang. Ikaw yung source namin, Panginoon, na nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay, God, in the name of Jesus Christ. Thank you for everything, Panginoon. Thank you that you have given us. In the name of Jesus Christ, Lord God, na ikaw yung nagpapakita na kung paano mo kami pinagpapala, God. In the name of Jesus Christ, Lord God, thank you, Panginoon, sa mga hawak namin na mga tithes and offering, Panginoon, Lord God. Ito yung aming pagbabalik sa iyo na kung paano mo kami, Panginoon, na binibigyan ng kung ano yung aming mga pangangailangan, kung paano mo kami pinagkakatiwalaan, God, in the name of Jesus Christ. Lord, thank you for everything. Thank you for the answered prayer, Lord God, na napakadami, Panginoon, na kinilos na ginawa mo sa buhay namin, Lord God, na para ikaw yung makitang gumaganap sa amin, God. In Jesus' mighty name, Lord, sa mga oras pong ito, Panginoon, ito yung aming mga puso, Lord God, ang pagkitiwala namin ng lubos sa iyo at pagpapasalamat namin, God, in the name of Jesus Christ, Lord God, na sa bawat pagpapala mo sa amin, Lord God, mas marami, Panginoon, ang magbabalik sa iyo ng pagpapasalamat at pagdakila sa iyong pangalan, God, in Jesus' mighty name, Lord, bless Panginoon, ang bawat isa na nandito, Lord God, manifestation, Panginoon, ng pagpapala. Lord God, increase, promotion, Panginoon, level up in all aspect ng buhay namin, God, in Jesus' mighty name. Lord, muli, maraming salamat. Iselyuhan mo ng banal mong dugo, magagamit for your glory alone, at patuloy nga po ang pagbabalik ng papuri in Jesus' name sa iyong pangalan. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Pagpapala may lubos-lubos, pagpapala, pagpapala may lubos-lubos, pagpapala, pagpapala may lubos-lubos, pagpapala, pagpapala may lubos-lubos. Praise God. Sige po, atin po ipag-pray ang ating mga tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa mga tithes and offering nito. Magamit, God, for glory alone. Patunayan mo, Lord God, ang iyong pangako, Panginoon, mapuprovide ang lahat ng pangangailangan ng simbahan. At Lord God, bubuksan mo ang turungawan ng langit, ibubuhos sa masaganang pagpapala, hahadlangan ang lahat ng salot, at tatawagin ang lahat ng bansa na kapipinagpala. In Jesus' name,
Amen. Ipag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen. Para po sa lahat na meron na, manatili lamang po kayong nakatayo, yumuko at pumikit bilang pagrespeto sa pagpartake po natin ng ating Holy Communion. Sapagkat tuwing kakain kayo at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon, kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso yun at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos maghapunan, dumapon din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen.